sikat dahil umano'y sa pagpapagaling ng malulubhang sakit. Ang siste, nireresetang gamot ni Pastor. Sa kanya lang daw mabibili dahil siya lang daw gumagawa nito. Narito ang report. Sa Barangay San Agustin 1, sa Dasmariñas, Cavite, isang pangalan daw ang namumukod tanging pagdating sa pagpapagaling kahit anong karamdaman. Hindi isang doktor o albularyo, kundi isang pastor. Lalang manggagamot si Pastor Blair Villamin. Pero sa kalagayan ni Emil, hindi raw umepektong umano'y kapangyarihang taglay ng nasabing manggagamot. Pebrero ngayong taon, nang mabangga ng isang taxi ang minamaneho niyang motor habang pauwi galing sa trabaho. Naputol itong buto ko sa balikat plus isang ribs. Kaya naman, nirekomenda ng kanyang nobya, si Pastor Villamin. Mayroon daw silinting nahulog na bata. Lumitaw daw yung buto dito sa may pigi niya. Pagaling daw nitong si Mr. Blair. Kaya bilib na bilib siya doon. Kwento niya, wala raw pinagkaiba sa mga doktorang estilo ni Pastor Villamin. Agad daw siyang in-examine, saka naresetahan ng gamot. At sabi niya, food supplement ito para yung buto mo magdudugtong yun. Dahil sa tiwalang mapapagaling siya ng manggagamot, nagbayad siya para sa mga gamot kay Pastor Villamin. Binili ko ng 1,200. Pero 3 araw pa lang daw niyang iniinom ang biniling tabletas sa halip na bumuti ang kanyang pakiramdam. Kabaligtaran para walang nangyari. Sobrang sakit sa ulo sa may tabi ng tainga. Yung akala ko nga, baka pupumatos ako. Dahil dito, itinigil na rin niyang pag-inom ng mga nasabing gamot. Pinuntahan ng Vitag T3 ang sikat na pastor upang kumpirmahin ang sumbong. Isang asset ang sumubok na magpa-check up sa kanya. Pinapasok niya mga asset sa isang bahay na ginawa rin niyang chapel. Kapansin-pansin ang bahaging ito ng bahay na may altar. Makikita ang isang podium at isang Biblia na nakapatong dito. Sa baba nito makikita rin ang isang malaking kahon na may nakasulat, Missions Offering. Gaya ng inaasahan, in-examine niya ang pasyente. Nung una po, pinupulso niya po ko sa kamay ko. Tapos, pinahawakan niya po yung mga parte sa katawan ko sa likod. Ilang sandali pa, may mga bisita pang nagsidatingan. Isa raw ang matandang lalaking ito sa mga napagaling ni Pastor mula sa pagkaka-stroke. Matapos matingnan mabuti ang aming asset, ipinatawag niya palabas ang kasama nito. Nakita niyo yung malaking buto? Tama na rin. Matapos marinig ang masamang balita umano mula kay Pastor, isinagawa na niya ang kanyang ritual. Kailangan ko lumapit sa Panginoon. Kaya kung ngayon na yun, sumabay na lang po ako sa kanya para magdasal. Nagsalin pa siya ng langis na kailangan pa raw ipakit ng asset sa kanyang katawan.
amin sa kanilang estilo ng paggagamot ni Pastor Villamin. Maliwanag nila walang ibang maaaring kumuha ng prescriptions o reseta sa sinumang pasyenteng may sakit, kundi ang mga lisensyadong doktor lamang. Dahil wala siyang lisensya galing kay FDA, hindi siya pwede mamahagi ng mga gamot niyan. Nilalabag niya yung batas sa pag-prescribe ng gamot. Anumang gamot o food supplements na walang pangalan o label at hindi naman sa pagsusuri ng FDA ay hindi dapat angkilihin. Inabuti ng Pitag T3 na kunin ang panig ni Pastor Blair Villamin, pero itinanggi niya ang paratang ng paniningil at bibigay ng maling mga gamot o reseta. Kasi gusto ko lang ng pastor na hinigil ko na lahat. Saan po galing yung mga gamot na Sabi ko, ayun yan. Hindi hangad ng Pitag T3 ang manira at kontrahin ang inyong mga paniniwala. Para sa amin sa Pitag T3, huwag sanang gamitin ang pangalang may poong may kapal para lang sa pansariling interes. At sa publiko, maging maingat at mapanuri ng hindi maloko.